Hindi na naman nga mapakalitog si Papa Alden. Ito na naman yung kinakalikot niya ngayon yung ating mga pintuan. Bali kasi nakabili kami dati nung pang varnish dito guys. And ngayon is nagkaroon siya ng time at ngayon niya daw lalagyan. Kasabay pa ito nung nagbili tayo ng mga pangpintura dun sa ating master bedroom. Ang ganda nga ng kinalabasan niya, kumikindap tapos ang kinis-kinis. Kala mo talaga Kala mo talaga pininturahan pero varnish lang po yung gamit niyan. Bali kasi nung nakaraan ay diba bumagyo-bagyo, umulan-ulan tapos wala pa tayong terrace dito. So, lagi talagang nababasa itong ating pintuan. Kaya kumupas yung kulay niya. Kaya ngayon ay nag-retouch si Papa Alden. So, ayan. Check lang muna natin yung ating mga tanim dyan. Papakita ko lang muna sa inyo guys. Sobrang daming nagandahan dito. Pagkatapos nga ay ayan na ikabit ko ni Papa Alden. Pero sumikip naman siya. Hindi namin masarado. Bali nakatatlong patong siya dyan. Kaya ganyan. Sobrang kinis. Kahit hawakan mo yan guys. Sobrang ganda. Ang bilis niya nga matuyo dahil nilagay natin doon sa labas. May araw naman kanina. Kaya ayan na ikabit din agad. Pampaganda naman dito sa bahay ang ginawa natin. Pero may mga nag-comment sa Facebook na dapat daw yung brown o kakulay talaga ng kahoy yung nilagay natin para daw maganda. Pero okay din naman, di ba? Ang tawag po dito ay mahogany. And meron pa nga tayong isa pang bote ng varnish. Kaya sabi ni Papa Alden, gagawin niya rin daw itong sa ating master bedroom at saka yung isa sa kusina. Para pare-pareho na lahat yung kulay at maayos tignan. Plus, protect din po yan. Pang protection din po yan dun sa kahoy para hindi agad masira or anayin. Mas maganda nga naman tignan nyo naman ulit-ulit, diba? So, ito yung pangalan niya guys. Ayan, plastic varnish, mahogany. Bali, dalawang boteng ganito tapos isang bote na maliit yung parang bote ng gin. Ganun kadami yung nagamit niya. Tapos, nililiha po yan gamit yung sukat ay 120. Meron kasi nito 100. So, ito mas magaspang siya. Lilihain nyo muna yung inyong mga kahoy. Pagkatapos sa kanyo, iba-varnish. Minamasilyahan din po yan. Tulad ng ginawa dito ni Papa Alden sa mga hamba. Yung ginamit yung liha. Kailangan kong lihain muna para makinis, para hindi may mga kung ano-ano yung dumikit na mga semento, mga dumi. Ayan, hayaan natin habang sinisipag itong isang gumawa. Ang ganda nga naman ang resulta tignan nyo naman, ang kinis-kinis tignan, ang kintab, grabe. Kahit dun pag nasa malayo ka doon sa may kalsada, kitang-kita talaga yung niya, color niya. Hindi matapos-tapos na pagpapaganda dito sa bahay. Naku, madami pa yan guys. Pera na lang talaga yung kulang, paunti-unti lang. Kapag may dumadating na blessing, ayun, saka natin papadagdag at papagawa itong bahay. Pinaretouch ko nga din sa kanya yung mga pintura dyan sa loob kasi natalsikan niya nitong mga pula. Ang hirap pala. And syempre, ito yung ating mga tanim. Ayan, nag-enjoy sila dito guys. Bali, 1 week na po ito simula nung pinadala nung nag-sponsor sa atin ng halaman. And gusto ko nga siya ulit dagdagan guys. Ayan nga, nakikita natin meron siyang bulaklak. Pinutol ko po. Sabi kasi nung may-ari nito, yung nagpadala sa atin, ay kailangan daw alisin muna yung mga bulaklak niya. Wag daw hayaan na lumaki. Kasi para daw lumaki pa yung mga dahon or magsuwi na siya para magkaroon na siya ng baby. Kapag namulaklak kasi, may tendency na mamamatay na siya and hindi siya magkakaroon agad ng baby. Ewan ko lang kung ganun, kung tama yung pagkakaintindi ko sa sinabi ni ate. So, ito naman yung iba. Ayan, ano ang tawag dito? Super white. Super white ba? Hindi ko na naman alam yung mga name nila. So, ayan, maliliit yung mga napaglagyan natin. And, bibili ulit ako ng mas malaki-laking paso para mailipat na siya sa malaki. Kasi, para lumaki din sila and magkaroon ng maraming baby saka natin iriripat. Papadamihin ko talaga to guys. Sobrang mahal pa na nito. 250 to 300 pesos ang isang piraso niyan guys. Grabe, diba? Tapos tayo na sponsoran ng ganyan. Mas cute lang itong tingnan. Kalahik din niya yan. And yung mga binigay naman sa atin, ayan, buhay naman siya. Pero ito nagtanggal ako ng mga dahon kasi naninilaw siya. So wala ng mga dahon ngayon. Pero buhay naman na yan. Hindi lang pwede silang diligan palagi kasi mabubulok or aamagin yung mga ugat. So, once a week lang natin yan didiligan. Ito, naubos na yung dahon. Yung isa patanggal na ulit. Dilaw na. Pero marami naman ang ugat yan guys. Siguro magsisibol na rin yan ng bagong dahon. Ito, meron ng isa pang dahon na sumisibol. Ang tagal magdahon pala niyan. Grabe. So, yan yung mga halaman natin dito guys. Ang ganda nito. Nagdahon na naman. Ang kintab ng bago niyang dahon. Ano? Hindi ko naman yung pinanasan. Tapos yung isa ko, nag-i-enjoy din dito. Meron na rin siyang bagong dahon na papalabas. Ayan, sobrang dami na nating tanim dito.
bawal ang may hugasin sa lababo. Sino ang nakakaalala sa paniniwalang ito? Magdadala daw ito ng malas sa bahay. Yan ang kabilin-bilinan sa amin ni mama noon na bago kami matulog dapat walang hugasin sa lababo. Na hanggang ngayon, hanggat maaari, talagang hinuhugasan ko yung mga nandito sa lababo natin bago ako pumasok sa kwarto. Malas daw kasi sa bahay kapag may ganyan bago ka matulog na makalat yung lababo mo. Lalo na nung unang panahon na hindi pa modern yung kusina, talagang lahat ng daga, langaw, pati yung mga ipis, dadapuan yung mga pinagkainan mo. Paggabi daw kasi ay may gumagala ng mga espiritu at lalapit dyan sa mga pinggan at nagdadala ng sakit. Kayo guys, naniniwala pa ba kayo sa kasabihan na to? Ginagawa nyo pa rin ba yung ganito? Kapag nagkaroon ng mold sa iyong kwarto, ang kalalabasan niyan, sakit. So, kailangan natin maglagay ng mga ganito. Sabi nung isang nag-comment sa akin, hindi daw kailangan to sa Pilipinas. Pero tingnan nyo ang nangyari, naglagay ako, nag-try ako, and ayan. Sobrang dami niya. Grabe yung moist talaga. Siyempre, pag may moist sa loob ng bahay nyo, guys, magiging mag-aamagin kung yung kisame o yung pader mo o yung mga kahoy na nandyan sa loob ng bahay. So, ayan, laking tulong nito, guys. Ayan, dehumidifier na disposable. Meron din ako dito na ginamit na yung electric. Pakita ko sa inyo. Dito ko lang siya nilalagay sa ibabaw ng aming damitan dito sa ating kwarto. Ayan. Tapos, ito naman yung ating, natanggal yung aming emergency light. Umilaw. Naglalagay kami ng emergency light dito in case na mawalan tayong kuryente. Dito sa Bicol, laging walang kuryente. So, ito naman, papakita ko sa inyo yung aming dehumidifier na electric. Siyempre, inuubos ko lang yung aking disposable na dehumidifier and then ito yung gagamitin natin. Ayan, mapupunta dyan yung tubig na masisip-sip sa loob ng mga kwarto. Kailangan po isarado nyo mabuti yung pinto, yung bintana, tapos open nyo yan kahit mga 1 hour, 2 hours. Sobrang laking tulong nito sa bahay, guys. Iwas mga molds. Nung umuwi ako galing abroad, grabe talaga yung mga molds sa kisame na nakita ko. Pero ito, ayan, hinihigop nyo na yung mga tubig na nasa loob ng bahay. Alam nyo naman pag may molds, ayan, natutunan ko yan sa amo ko. Nagdadala ng sakit, lalo na doon sa may mga asma-asma, hika-hika, ubo-ubo. Ayan, lagi may mga sakit-sakit. Ayan po yun, yung molds na dalagawa ng moist sa loob ng ating bahay. Cute yan eh. Very good. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ulit. 7 din. 7. And 1. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lahat. Very good. Paano? 7 plus 1 equals 8. Dalawang 6 yun. Huh? 6. Paano yung 8? Dalawang Bilog. Dalawang bilog? number 8. Yung parang letter S. Tapos Tapos dalawang nagbalik. ng egg. Oo. Balik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. 4 din na. Opo. Tingnan mo na 4. Opo. Wow, very good. 4. Oh, how many all? 1, 4 plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Wow! 8. Paano yung 8? Ayun, same nun. Ah? Yung dalawang bilog. Ganito naman na. Tapos balik. Opo. Wow! Galing ah! Number 8. Very good. Oh, next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Plus mo muna yung bawat number. Lalagay mo muna sa 1, box. 2, 3, 3. 3 mama equals 3. Equals 3. Opo. 3
Ganda nga nitong mga nakuha natin o nabili natin. Hindi pala nakuha. Binili pala. 17 pesos lang or 27 pesos guys. Ayan. Sobrang ganda. And iwas na din sa screen time, sa TV. Yung bata nalilibang pa at natututo. Bali nga magaling na siya sa addition. Kaso nga lang ay yung pagsusulat ng mga numbers. Example, yung number 9 nakakalimutan niya pa. Tsaka number 6 na may mix up siya dyan sa dalawa. Tsaka yung number 8. Yung number 8 talaga struggle kasi diba paikot-ikot. Ang hirap isulat. Kaya sinasabi ko sa kanya dalawang bilog. Tapos gagawa mo na siya ng letter S. Tapos babalik siya. Ayun, nakukuha niya naman. Ang ganda nga kasi recognize niya na yung number simula number 1 hanggang number 10. Sulit din naman talaga yung ibinabayad natin. So pinapasukan niya na tutorial. Plus meron pa siyang daycare. Sa daycare kasi number 2 pa lang sila. Ay alam niya naman na yun. Pero doon sa tutorial ay halos lagpas na sila sa number 10 na number. Kaya may advanced learning na siya guys. Kaya ayan, pinapa-addition na natin. And medyo nakukuha-kuha niya naman na ito. Isa rin to sa mga rason kaya umuwi na rin ako guys para matutukan ko din tong bunso natin. Kung nagbakasyon kasi ako, naku po talagang as in zero. Hindi siya, matalino siyang bata pero kulang sa pagtuturo kung baga. Hindi rin nabibigyan ng pansin ni Papa Alden. Hindi siya marunong. Kung baga wala pa siyang alam. Kaya ayan, yan din yung mga rason kaya umuwi tayo. Eh di ngayon, ayan, diba, ilang buwan pa lang ako dito pero ang galing-galing niya na. Tapos minsan English na rin kami mag-usap. Ang galing talaga, grabe. Iba din talaga kapag natututukan mo kasi yung bata guys sa mga gawain katulad nito. Iba din talaga kapag nanay ang nag-aalaga. Ayan na nga, kinabukasan ay umattend tayo dito sa family day sa school ni Bebe Ella. So ito, naglalaro kami dito ng tumbang preso. Kung sino yung makatumba, siya yung magdadakot ng bigas. Hanggat wala pa ulit nakakatumba na ibang kalaro mo, ikaw lang yung magdadakot ng bigas. So ayan, nakarami tayo guys. Lagpas din to ng 1 kilo. Ang galing. Ang saya-saya nga nung palaro, talagang nag-enjoy ang lahat. Tapos dito naman yung, hindi ko alam kung anong tawag sa laro na to, pero relay siya ng hula hoop. Kailangan mailusot nyo siya na hindi kayo nagbibitaw-bitaw ng mga kamay. So, kami ay 10 yata. Tapos sa kabila yung kalaban namin, 10 din. Pero dito sa part na to guys, sana panalo na kami. Kaso nga lang, nitong pagdating sa dulo, is, kala niya hindi na ibabalik yung hula hoop. Ayan, tuwan-tuwa na siya. Kaso sa kabila, ayan, na-late kami. So, nauna na yung kabila guys. Tapos dito nag-struggle pa kami nung pabalik na nakalimutan nila na dapat pa ay yung uunahin. Dapat kasi ganyan. Ayan yung naka-white. Dapat ganyan para mabilis. Kaso nga lang, dito sa mga susunod, tingnan nyo. Yung pinakahuli, kaya natalo kami. Kasi yung sa ulo niya, dito sa may naka-black. Ayan, sa ulo niya kasi inuuna. So, ayan, nanalo na yung kabila. Pero at least nag-enjoy tayo. Pwede ninyo itong gayahin guys kapag meron kayong mga reunion para mag-enjoy yung buong family, and madali lang din naman yung game niya. Ito na yung panahon ngayon dito sa atin guys, nakauwi na tayo. Grabe. No dry season na simula ngayong month. Ano pa ngayon, October hanggang January, lagi nang wet. No dry season. Every morning medyo mainit, tapos paghapon ganito yung panahon. Pag nasa ibang bansa ka tapos ganito yung panahon, nakaka-homesick talaga nung nasa Hong Kong kapag maulan tapos makulimlim. Ay, sarap-sarap umuwi. Ito na yung aasahan natin na panahon dito sa Pilipinas. Hanggang January na po yan. Lagi na namang maputik. Pagka umaga, kailangan mo ng agahan talaga maglaba para matuyo yung sinampay mo hanggang tanghali. Kasi kapag hapon, ganito na yung panahon. Bali, nilalagyan namin yung trapal dyan dahil nga yung ampiyas guys ng ulan. Nababasa dito sa ating terrace. Tapos meron na naman tayong na-hold up na halaman sa kapitbahay. Oh. Ang ganda ng dahon niya. Naku, wag kayong mabubulok. Hindi ko na talaga didiligan tong mga to para hindi sila mabulok. So yun na lang muna yung vlog natin. Thank you for watching. Susunod ulit. Salamat sa mga suporta nyo. Bye-bye!